What are you doing here? Welcome sa Tagalog Movie Recap here. Nagsisimula ang pelikula sa isang kampo ng pagsasanay ng US Marine Corps noong Oktubre 7, 2007. Makalipas ang 4 na araw, ipinadala si Captain Sam Cahill sa Afghanistan. Sumulat siya ng isang malungkot na liham paalam na ibibigay sa kanyang asawa sakaling hindi na siya makauwi. Ibinigay niya ang liham sa major, umaasang hindi na ito kailangang ipadala. Umuwi ang pangunahing tauhan. Si Sam ay isang huwarang pamilya na lalaki na may mabait na asawang si Grace at 2 anak na babae, sina Maggie at Isabel. Ang nakababatang kapatid niyang si Tommy ay kabaligtaran niya. Kakagaling lang nito sa kulungan matapos magsilbi ng sentensya dahil sa pagnanakaw sa bangko. Nakipagkita si Sam sa kanyang kapatid at nagmaneho sila papuntang bayan. Mainit ang pagtanggap sa bahay. Si Grace, ang asawa ni Sam, ay naghahanda ng hapunan para ipagdiwang ang paglaya ni Tommy. Sa sandaling iyon, dumating si Tommy at binuksan ng nakababatang pamangkin ng pinto at agad nagsumbong tungkol sa kanyang nanay. Sinabing hindi niya ito gusto. Sa wakas, nagtipon ang pamilya para sa hapunan upang ipagdiwang ang pagbabalik ng isang anak at pagpalain ang isa pang paalis papuntang Afghanistan. Nagsimulang magalit ang kanilang ama na si Hank kay Tommy at ikinumpara siya kay Sam na naglilingkod sa bansa imbes na lumabag sa batas. Your brother's a hero. Patuloy na pinaiinit ng ama ang usapan hanggang mauwi sa pagtatalo at umalis si Hank ng bahay. Sa pag-alis niya, sinabi ni Tommy sa kanyang kapatid na mag-ingat ito. Be safe over there, all right? Nang gabing iyon, hinubad ni Sam ang kanyang singsing sa kasal at isinabit ito ng kanyang asawa sa leeg at sinabi niyang mahal niya siya. Makalipas ang 5 araw, nagmamaneho na si Sam sa disyerto ng Afghanistan at sinasabing pakiramdam niya ay nasa bahay lang siya roon. Nire-record niya ang lahat sa kanyang telepono habang dumadaan sila sa mga sirang kagamitan. Hindi nagtagal, ang helicopter na sinasakyan niya at ng kanyang grupo ay binaril at bumagsak sila. Naliligo si Grace nang biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ng panganay na anak ang pinto at nakita ang 2 sundalo na may dalang masamang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ito matanggap ni Grace. What's wrong? Paulit-ulit niya ang pinapanood ang mga lumang video ng kanyang asawa at paulit-ulit ding tinatawagan ang numero nito. Sam Cahill, please leave a message. Nang gabing iyon, dumating si Tommy na lasing para isauli ang kotse. Nagulat siya kung bakit sobrang lungkot ni Grace dahil lang sa sirang headlight. Pagkatapos ay umiiyak na sinabi ni Grace kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Siya ang huling nakaalam ng trahedya dahil walang makontak sa kanya buong araw. Nagsimula siyang sumigaw at sinabing hindi nila dapat pinayagang pumunta si Sam sa Afghanistan. Umuwi si Tommy sa bahay ng kanyang mga magulang at naupo sa beranda kung saan sinalubong siya ng kanyang madrasta at pinapasok pero sinabi niyang gusto niyang mapag-isa. Inihahanda ni Grace ang mga bata para sa libing ngunit ayaw magsuot ng itim na damit ng mga anak. Sa libing, natanggap ng byuda ang mismong liham paalam. Pagkatapos ng seremonya, nakainom si Hank at sinubukan ni Tommy kunin ang susi para hindi ito magmanehong lasing. Muling sinumbatan ni Hank ang bunso at ikinumpara sa nakatatandang kapatid pero may sagot din si Tommy sa matanda. Hindi ito naging mabuting ama o asawa at pinuno ang isip ni Sam ng mga kalokohang militar. Sa huli, naglakad pa uwi si Hank. Natatakot si Grace buksan ang liham at itinabi ito. Ibinabalik tayo sa Afghanistan. Inaakay ng Taliban ang 2 sundalo. Lumalabas na nakaligtas sina Sam at ang isang sundalo na si Private Joe. Nahuli sila ng Taliban at itinapon sa isang zindan, isang kulungang nasa ilalim ng lupa. Sinabihan ni Sam ang private na huwag mong magsasalita sa Taliban at manatiling tahimik. Isang lasing na si Tommy ang tumawag kay Grace ng 3:00 ng umaga at humingi ng tulong sa pera. Kulang siya ng $47 para mabayaran ang bar at tinatakot siyang isusumbong sa paglabag sa parol. Kinailangang puntahan siya ng babae sa kalagitnaan ng gabi at ihatid pa uwi. Nagising siya sa kalansing ng mga gamit sa kusina. Nagpasya ang mga bata na gumawa ng pancake para pasayahin ang kanilang ina na malungkot pa rin. Sinabihan sila ni Tommy na tumigil at tumahimik. Stop it. No. Pero tumanggi si Maggie kaya napabangon siya mula sa sopa. Dumating si Hank at nagulat na nandoon ang anak. Humingi siya ng tawad sa asal niya noong nakaraang gabi at inamin ni Tommy na mas matalino si Sam kaysa sa kanya. Hindi raw iyon totoo, sagot ni Hank. Palagi lang niyang sinusukuan ang mga bagay na sinisimulan niya, hindi tulad ng kapatid niya. I cut my throat to bring him back, Dad. How she lives with this kitchen the way it is.
Pinapanood ito ni Sam sa pagitan ng siwang ng mga tabla. Nakita niya ang helicopter na lumilipad sa kampo ng Taliban at sigurado siyang hinahanap sila. Sinubukan niyang alisin ang mga tabla gamit ang bato pero tinutukan siya ng baril at nilagyan ng malaking bato ang harang. Naalala ni Tommy ang sinabi ng ama tungkol sa pangit na kusina ni Grace at kasama ang mga kaibigan ay bigla na lang itong nire-renovate. 2 buwan na ang lumipas sa pagkabihag. Habang pilit na nanatiling kalmado si Sam, unti-unting nababaliw ang private at inaakusahan ng kapitan na iniligtas siya para mabuhay sa impyerno. Ipinipilit ni Sam na huwag nitong ibunyag kung sino siya o ang ranggo niya. Narinig ni Sam ang pagtatalo ng Taliban. What I told you. No information. You give them nothing. You give them nothing, Private. At inilipat sila sa ibang lugar. Sa harap nila ay pinaluhod ang isang Afghan na gumamit ng satellite phone para tawagan ang buntis niyang asawa at nabunyag ang lokasyon nila. Agad itong binaril sa ulo. Welcome. Sinabi ng pinuno ng Taliban na kanila ang bansang iyon at wala roong karapatan ng mga Amerikano. Kailangang ihatid ni Sam ang mensaheng iyon sa Amerika. Habang nagluluksa si Grace, tuloy ang renovation at pati ang mga bata ay isinama sa trabaho. Naalala nila kung gaano kagaling na atleta ang kanilang ama. Aksidenteng natapunan ni Maggie ng pintura ang isang lalaking may balbas. What are you doing? Painting. Kaya kailangan nito ng bagong damit. Pumasok si Grace sa aparador ng asawa at napuno ng emosyon. Kinuha ang maraming damit. Hindi maintindihan ni Owen kung bakit napakarami ang ibinigay sa kanya. Muling nalungkot si Grace. Itinali si Sam sa poste sa ilalim ng bukas na langit, binuhusan ng tubig at pinapili kung tutulungan ng kaibigan. Sa harap niya, pinahirapan si Joe ng maiginit na bakal. Sa tindi ng sakit, nagsalita ito sa kamera laban sa Amerika at ipinahayag ang pagmamahal sa asawa at anak at nabanggit na may 2 anak si Sam. Natapos ang inayos na kusina sakto sa kaarawan ni Grace. Lahat ay bumati pero may isang mahalagang tao ang wala. Dumating ang taglamig. Habang naglalakad, nagreklamo si Isabel na mas mahal ng lahat si Maggie. Ikinuwento ni Tommy kung paano siya minsang iniligtas ni Sam sa pagkalunod sa ilog. Nagulat si Grace kung gaano kagaling si Tommy sa mga bata. Isang araw, humingi ng tawad si Tommy sa empleyada ng bangko na tinakot niya noon. 3 taon itong nabuhay sa takot. Ikinuwento niya ito kay Grace at ipinagmamalaki siya nito. Naghalikan sila ng biglaan at puno ng damdamin pero umalis si Tommy na umiiyak. Hindi pa rin binubuksan ni Grace ang liham. Ipinagpatuloy ang pagpapahirap kina Sam at Joe. Inutusan si Sam na patayin si Joe gamit ang tubo. Nang tumanggi siya, tinutukan siya ng baril at binanggit ang kanyang pamilya. Sa huli, pinatay ni Sam si Joe gamit ang tubo habang kinukunan sa video. Inaatake ng mga puwersang Amerikano ang kampo ng Taliban. Sinubukan ng isa sa mga pinuno na patayin si Sam pero sumablay. Pagkatapos ay nabaril siya at nahulog sa bangin. Nasunog ang kamera na may kuhang footage. Sa wakas, napalaya ang Marine mula sa pagkakabihag. Get down. Habang nakikipaglaro si Tommy sa mga bata sa bakuran, tumunog ang telepono sa loob. Sinagot ni Grace at nalaman na nakaligtas ang kanyang asawa. Nabigla siya. Sinalubong ng buong pamilya si Sam sa paliparan. Si Tommy ay parehong masaya at malungkot. Agad ipinakita ng mga bata ang bagong kusina. Sinabi nilang si Tommy at ang kanyang mga kaibigan ang nag-renovate. Humiga si Sam sa kama at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa at mga anak na babae. Sinamahan siya ni Grace sa banyo at hinalikan ng kanyang mga peklat. Pero malamig si Sam at ipinahiwatig na dapat na siyang umalis. Nagbago na siya at halata iyon. Nagbasa si Tommy ng dyaryo na nag-uulat tungkol sa pagkamatay ni Private Joe na pinatay ni Sam. Napansin ni Hank na kakaiba ang kilos ni Sam at naalala kung paano rin siya lumayo sa kanyang mga anak matapos bumalik mula sa digmaang Vietnam. Sa ice ring, nakita ni Sam kung paano makisalamuha si Grace at ang mga bata kay Tommy. Sinabi niya kay Tommy na bagay itong tingnan kasama ang kanyang pamilya at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanila. Hindi niya iyon inaasahan. Si Grace ay isang himala. Pagpapatuloy niya at biglang nagtanong, natulog ka ba kasama siya? Ipinagpalagay niyang maaaring nangyari iyon dahil akala nila ay patay na siya. Hindi naniwala si Sam sa iba pang paliwanag at nanindigan. 100% siyang sigurado na natulog sila para silang dalawang tinamaan ng pag-ibig na teenager. Bumisita ang pamilya ng napatay na sundalo sa pamilya ni Sam.
Mula sa sulok ay gumapang ang maliit na si Joe Jr. Patuloy na napapanaginipan ng byuda ang kanyang asawa at si Sam na kinamumuhian niya sa kanyang mga panaginip dahil nakaligtas ito samantalang ang kanyang Joe ay hindi. Dumating siya para humingi ng tawad. Tinanong ng byuda si Sam kung nakita nito kung paano namatay ang kanyang asawa. Nagsinungaling si Sam at sinabing hindi niya ito nakita at wala siyang alam tungkol sa pagkamatay nito. Isang gabi, nawalan ng kontrol si Sam. May hawak na pistola. Nagsimula siyang ayusin ang mga baso sa Naglakad siya sa paligid ng bahay na may dalang baril. Kinabukasan, pumunta si Sam sa base militar at sinabing gusto niyang bumalik. Nang tanungin ng Major tungkol sa kanyang pamilya, sumagot si Sam na hindi siya maaaring manatili rito. Hindi nila siya naiintindihan. Walang nakakaintindi. Pero kailangan pa rin gumugol ni Sam ng ilang oras kasama ang kanyang pamilya. Habang naghahapunan, nagsasasalita ng kung ano-ano at nagbibiro ang mga bata. Nawalan ng kontrol si Sam at sinigawan ng kanyang mga anak na babae. Sinasabing hindi nakakatawa ang kanilang mga biro. Bakit sila tumatawa? Sinubukan ni Grace na pakalmahin ang kanyang asawa pero umalis lang ito sa mesa. Tinanong ni Isabel kung kailan babalik si Uncle Tommy. Malinaw na may mali kay Dad. Gusto ni Grace na kausapin siya ng kanyang asawa tungkol sa nangyari sa Afghanistan. Pero mas interesado siya sa kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ni Tommy. Wala, giit ni Grace. Akala ko patay ka na. Pero naniniwala pa rin si Sam na natulog sila. Bigla siyang tumayo at umalis. Nagpasya siyang bisitahin ang libingan ni Private Joe. Sa kalagitnaan ng gabi, 21 lang siya. Naglalaro sa labas ang mga bata nang umuwi ang kanilang ama. Napatigil si Isabel. Natakot siya at umatras. Niyakap ni Sam ang kanyang mga anak at sinabing magiging maayos ang lahat. Halos hindi mapigilan ng panganay ang pagluha. Sinabi ni Sam sa kanyang asawa na buong gabi niyang inisip ang pamilya at napagtanto kung gaano siya kaswerte na nakaligtas. Nagyakapan sila, kaarawan ni Maggie at pumunta sila sa bahay ni Hank. Lahat ay naghihintay sa pagdating ni Tommy. Dumating siya pero hindi nag-iisa. Dinala niya si Tina, isang babaeng nakilala niya 1 oras lang ang nakalipas. Gusto niyang pagaanin ng mood. Sinubukan ni Tina na magmukhang matalino at nagsalita ng kung ano-ano tungkol sa militar. Kinulbit siya ni Tommy pero nagpatuloy pa rin siya. Nanigas si Sam. Naging magulo ang mga bata. Patuloy na pinapagalitan ni Sam si Isabel. Sinabi ng bata na mas mahal ng lahat ang kanyang kapatid at ito ang laging nakakakuha ng pinakamaganda. Patuloy na pinipisil ni Isabel ang lobo para maistorbo ang mga matatanda at makuha ulit ang atensyon. Sa wakas, sumabog ang galit ni Sam at pumutok ang lobo. Biglang sinabi ng anak, bakit hindi ka na lang nanatiling patay? Galit ka dahil gustong matulog ni Mom kasama si Uncle Tommy at hindi sayo. Palagi silang nagtatalik. Bumagsak ang mabigat na katahimikan. Nabigla si Sam. Umuwi sila ng walang imikan. Bago matulog, humingi ng tawad si Isabel sa kanyang nanay. Alam niyang hindi iyon totoo. Hindi lang niya gusto ang kanyang tatay at mas gusto niya si Uncle Tommy. Ako rin, sabi ni Maggie. Umupo si Sam sa sala at tinanong ang kanyang asawa kung nagdasal ba ang mga bata bago matulog. Pagkatapos ay tumayo siya at sinimulang sirain ang bagong kusina gamit ang bareta. Sumigaw siya na nabuhay siya para sa kanyang pamilya pero pinagtaksilan siya. Hindi maintindihan ni Sam kung paano siya nakatulog ng kanyang asawa kasama ang sarili niyang kapatid. I love you, Grace! Please, our girls, please. You know how much I love you! At alam niya kung ano ang ginawa niya para makabalik sa kanyang asawang pukpok, kung ano ang ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Si Sam sa matinding bugso ng damdamin, hinampas ang sarili sa ulo at ipinagpatuloy ang pagwasak sa kusina. Sa sandaling iyon pumasok si Tommy at niyakap ang kanyang kapatid pero bumunot si Sam ng baril at itinutok ito sa kanyang ulo. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa labas. Lumabas si Sam na may hawak na pistola. Inutusan siyang ibaba ang baril pero sumigaw siya. Tinatanong kung bakit sila naroon. Sinabi ng mga pulis na alam nilang isa siyang bayani ng digmaan. Anong klaseng bayani ako? Sigaw ni Sam. Hindi ninyo alam ang ginawa ko. Itinutok niya ang baril sa kanyang sentido. Sinubukan ni na Tommy at Grace na abutin siya at pigilan ang trahedya. What's going on here? I'm drowning, Tommy. Itinapon ni Sam ang baril at inaresto. Natulog ang kanyang mapagmahal na asawa kasama ang mga bata para matulungan silang makaramdam ng ligtas. Sa wakas, binuksan ni Grace ang sobre at binasa ang liham ng kanyang asawa tungkol sa kung gaano siya kamahal ni Sam at ang kanilang mga anak na babae. Umiyak siya. Tumagos sa kanyang puso ang mga salita.
Sa sandaling iyon, tinawagan ni Sam si Tommy mula sa psychiatric clinic para sa mga veterano ng digmaan upang makipag-ayos sa kanya. Nanatili si Tommy kasama ang kanyang mga pamangkin at dumalaw si Grace sa kanyang asawa. Sinabi niyang mahal na mahal niya ito mula pa noong siya ay 16 at kung hindi nito sasabihin kung ano ang nangyari sa kanya, hindi na siya nito muling makikita. Bakit niya pinahihirapan ang sarili niya? Nagpasya si Sam na oras na para sabihin ang lahat. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi at sinabi niya niyakap siya ni Grace. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, iniisip ni Sam kung magagawa pa ba niyang mamuhay ng normal muli. At dito nagtatapos ang ating kwento. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga movie recap.